Yan, nag-demo ko kanina kasi anong tawag dito, hindi tayo nakapag-vlog kanina nung nag-demo ko eh. At medyo traumatized pa po sa nalubog na bukid. Ayan. Ayan, mabigat po ba? 17 kilos lang ata. Opo, 17 kilos. Bali 20 pag kinarga. Ayun o, nalibot na naman po tayo at nandito tayo sa residence ni Sir Russell. So Talugtog, Nueva Ecija at nakikita nyo. So mayroon po tayong palatak ulit ang nandito. So nagpaparent po ulit tayo ng palatak dito kay Sir Russell. Nandito lang po yan sa Talugtog, Nueva Ecija. At makikita po natin yung bukid na papalatakin. Ilang hektarya sir yung papalatakin natin doon? Mahigit 1 hektarya. Mahigit 1 hektarya. At madadagdagan pa, di ba? Kasi parang ang mangyayari, parang demo area po yung bukid ni Sir Russell para po kahit sa Talugtog, makarating po yung palatak po natin. So, yan, nag-demo ko kanina kasi anong tawag dito, hindi tayo nakapag-vlog kanina nung nag-demo ko eh. At medyo traumatized pa po sa nalubog na bukid at hituan. Pero kahit paano nakaka-recover na kahit di na kare-recover yung pera. Magre-recover na lang sa pagbablog na sir. So tara na po. Sige po. Dito ng mga sublitoy ulit. Lilibot lang po kami. Lilibot lang. Ayan. Si sir ay matagal nang nagsasaka, no? Oo, matagal na po. Parang nakita ko kompleto po yung makinarya nyo. Halos ilang taon na po? Ay, mula 2014 yung ko, mga repair simula. Pero tagal na akong nagbubukid. Tagal na pong nagbubukid, ano? Ginagawa ko, nag-i-investment ako, sumasangla ako ng bukid. Nagsasangla din. Ibig sabihin, marami po kayong bukid na sinasangka. Bago nagkaroon ng irigasyon, almost 30 hectare yung nasanla ko noon. Grabe, laki nung pagpapala. Ibig sabihin, kumikita. Doon ako nakapagpundar ng mga repair. Saan po ba? Kanang kaliwa? Kaliwa. Repair. Doon sa, kasi nakapagpalaki po kayo. Traktor, oo. Kumikita talaga noon. Ngayon po. Ganun din. Sa presyo ng palay. Ay, sus. Kasi mangot lahat Opo. Diretsuhin mo na lang yung para sa... Kumbaga maganda yung kinikita nung pagpapala, yun nga lang sa tamang presyo, di ba? Sa tamang presyo. Kasi pwede naman diretso po. Sa tamang presyo kasi po dati, kahit na mahal po ang pataba, mahal po ang binhi, mahal din naman nabibili palay natin, di ba? Oo. Yun nga lang, ngayon lang, baliktad na nga eh. Kung saan pa naging high-tech yung mga gamit. Opo, tsaka nagbagsakan yung presyo. Ng mga palay. Saan po ba tayo? Diretso pa rin. Tapos kaliwa dyan mamaya. Matagal na nagsasaka si sir. At ngayon nyo lang po ba na-experience yung ganyang problema? Oo. Kasi sa dami ng gastos sa pagbubukid, mahal ng pataba. Kaya ito, napag-isipan ko din na try ko nga itong palata pagka sakaling banta ko naman. Kasi magkano po bang presyo ng patanim po dito? Per hektarya? 5.5. Pero pag package deal, 15,000. Ha? 15,000 sa hektarya? Ay 10,000 mahigit. Basta maabot ng ganon. Kasama na yung bunot. Pati yung pagprepara ng punlaan. Opo. Yung mga punla. Sige, diretso lang po. Tapos, ang gumagastos po kada isa hektarya 10,000 mahigit. Doon sa pagpapatanim, ano? Oo. So, package deal 10.5 ganun eh. So ngayon, nagagamitin natin yung palatak. So rumenta sa akin si sir, 1.5 per hektarya. Ano pa ang magiging gastos niyo dun, sir? Yung naghihila, no? Yung maghihila lang. Sa konsiderasyon naman na sa tao mo kasama sa bukid. Sa hanap buhay, opo. Porsentuhan. So makakatipid na si sir ngayon, hindi 10.5, ano? Hindi na 10.5. Malaki. Tapos, kumbaga magiging demo farm yung kay sir ngayon, makaka-engganyo pa po tayo ng ibang magsasaka dito na gamitin din po yung palatak palay seeder natin. So yung palatak palay seeder nga po pala,
Hindi po ako ang gumawa, si Engineer Cuevas po sa Mindoro, at tinutulungan ko lang po siya mag-promote. At natutulungan din naman po tayo niya kasi nakapag-invento po siya ng ganitong product or technology. So ngayon, nandito po kami sa Mayamot Uno, sa Talugtog, Nueva Ecija naman. So, tiga San Antonio po ako. Napunta po uli ako ngayon ng Talugtog. So, kahapon hindi ko na rin po na-vlog yung Florida Blanca naman, yung nag-rent po sa atin. Sa kasamaang palad ay nalubog po yung ipapalatakin namin doon. Kaya hindi ko na muna i-upload yun kasi medyo nakakalungkot. Siyempre, pagka binlog ko pa naman, wala namang magiging resulta. Ano pa naman? Yung kaya sir, ay ipa-vlog ko. Makikita natin yun, ano? Diretso lang po, ano? Diretso lang. Maganda po dito, ano? Fully irrigated. Oo. Walang ganong gasto sa... Tsaka hindi po binabaha, ano? Hindi, mataas talaga dito sa... Mataas. Sa amin po... Baha na yung gimba dito sa Talugtog, hindi pa. Kainan po pala. Kaya po pala bulubundukin kasi. Bulubundukin. Ano ba ang mga nagiging variety ng palay na ginagamit po dito? Pag takulan, inbreed. Inbreed. Tag-araw, hybrid. Ito yung sa hipag ko, di pa natin natapos yung riniripil sa kanya. Yan. Opo. Ilang hektarya naman po yan? 6. Ayan yung papalatakin din. May bayad, bumibili din ng palay. Opo. So, kanya, papalatakin din mga first week ng August na yan? Siguro, basta sabi niya, basta ma-reaper lang yun. Siyempre, yung pagbabasag linang pa yun. Opo, yun nga, mga isang linggo din. Dami halos mag-aanihan na rin to, yung mga unang nag-third crop. Yung mga nag-third crop po, opo. Kaya, so si sir ay kumpleto ng makinarya. Ano nasabi nyo kanina, meron po kayong harvester? Meron. Hauler. May hauler na rin. Opo, tsaka yung tractor, ano? Dalawang tractor. Isang hauler. Grabe Tapos, anong tawag dito? Naipon nyo po yun dun sa mga unang... Kasi nagsanla ko ng gubit ng sangla. Opo. Kasi mura... Nung nagkaroon na ng irigasyon, magsibalikan na yung mga sinanla ko. Nagsibalikan na. Yung pera, bayad nung ka. Kaya yung naipong pera, yung binili ko yun. Opo. Nung makina. Ngayon po, ilang hektarya na bali yung natiran yung sinasaka? Mga 10. 10. Nakaani na po kayo dun sa 10 na yun? Wala, ito lang muna. Ito palang una. Yan lang kasing unang third crop. Pero yung kuhan, halos sabay ditong main crop. Ayan na yung bukid ko, yan na yung bodega ko naman. Ayun, ganda pala ng bodega ni sir. Parang bahay na rin yun, sir. Para na rin. Opo. Yan, ito, dito yung tatamnan ngayon. Ito, matubig pa. Opo, ay saan ba ako laliko? Kanan? Ay, dito na, mga putik Oo nga, dito na lang po. Wala naman pong gano'ng magdadaan dito. Walang gano'n. Kahit itabi mo dyan sa may lilig. Doon na lang sa Acacia. Oo, sa Acacia. Sumunod naman po yung mga tauhan nyo. Matigas naman po ito, no? Oo. Ay, wag masyadong paigilid. Ay, sige. Dito na lang sa semento. Baka magtulak pa tayo. Ayan. Ayan. Isang hektarya ito, 1.1. Wait lang po. Ay, naku. Maputik pala. Naisagad ko naman pala. Ako naman ang hindi makababa. May nakita nga po ako sa page yun. Nag-stock na ako, sir. Meron kayong tinry na cedar din? Oo. Ano naging lagay nun? Hindi, maganda din naman yung, di ba nakasakay lang yung... Opo, nakasakay lang, isang gulong. Lang doon, mabigat yung unit. Makina. Mabigat. Opo. Yung paglilipat sa pinitakan. Bubuhatin mo, hindi kayang mag-isa lang yun. Opo. 2-3 magbubuhat yun na ililipat. Kasi may makina yun May makina kasi yun. Opo. Pero maganda. Opo. Ang kaibahan naman nun, yun nga lang mabigat. Mabigat lang. Parang nakita ko hindi yata nakakahukay ng kwan yun no? Ang kwan lang naman doon, ang hindi maganda, pag halimbawa wala ng tubig, Opo. Ginagawa na yung putik. So yung naunang kwan, natatabunan. Natatabunan. Hindi siya, wala siya yung ganitong panghukay na katulad ng palatak, ano? Parang sabog tanim lang din. Hindi, halos ganun din ang kwan. Meron ding hukay. Nakaibabaw. Nakaibabaw. Sa putik. Nakaibabaw. Hindi kagaya dyan na natatakpan, di ba? Opo, natatakpan. Doon nakaibabaw. Nakaibabaw. Parang sabog tanim nga po ang nangyari. No? Pero nakadiretso din. Nakadiretso parang nakatapat. So kaya lang hindi siya nag-click kasi mabigat. Mabigat. Opo.
kuan. Lalo na pagka maliliit ang pinitakan. Ay sus. Saba, namimili ayaw niya yung Opo. medyo matataas na maliliit na pinita. Gusto niya puro patag lang. Oo, ganun nga. Eh dito naman po maliliit yung pinitakan. Ang hirap i-demo nun dito. Ang tinamlang noon eh Opo. isang hektarya lang dito lang. Pero tumama naman ako noon. Nakailang 86 po. yung dinemo sa isang hektarya lang noon. Sa Minecraft lang din yon. Kaya yun. Okay naman po ang igiane, no? Ngayon yung mga report ko dito kasi doon naman kasi sa bayan. Opo. Kaya bawal kasi yung mga napuputi sa kalsada. Oo, kaya nga. Palengke pa yun eh. Kaya dito na lang po kinuhan. Ito din, akala mo, binili ko lang to ng mura to, 120,000 lang noon to. Isang hektarya, no? Dati, nakasala sa akin ng 20,000. Opo. Tapos naging 50. Tapos nung binenta na sa akin ng 120. Matagal na panahon pa Pero yan. hindi pa magandang bukid na, may mga talahib pa lang noon. Ito lang nasasaka kasi. Kumbaga kayo na yung nag-ayos. Oo. Opo. Ngayon sir, milyon na isa hektarya. Binibili nga sa akin ng 3 million na ayaw ko na. Ayaw mo pa? Grabe, ano? Ayaw ko. Kahit pa paano yan, yung punter ko naman ako. Opo. Tapos tinayuan ko din ng pa. Ako nga, nakabili kami ng bukid sir. 4 na hektarya, 2.5 sa binabaha pa. Dito, maganda. opo. Maganda nga kapag dito. Babalik naman sila kuya, no? Yung tricycle. Pwede yan, itry niya na lang dito. Oo. Para, tatanggalin lang po yung tubig na to kahit bukas. O mamayang gabi pala. Mamayang gabi. Ay, hindi pala, kasi magbababad pa nga lang pala kayo. Ay, sabagay, pwede naman. Nalinang na po ba to? Nalinang na siya. Kuwan na lang. Kuwan na lang talaga, tutuyuin na lang. Oo. Bulok na ikuan nito. Tagal na. Kaya nga. Pinani ko nung pali ko noong July 15. Opo, nakailang kaban po? Naka 96 naman ako. 96. Anong variety po? Kuan RC10, kaya lang binabarat-barat nga. Yan nga. Magkano nabili? Hindi ko bininta. Binilad nyo na lang. Nasa bodega ko, nakatago. Opo. Pwede nyo pang gamitin binhi uli yun eh. Yan naman yung tao ko. Kailangan magtatrabaho pagkuha. Opo. Malinis na. Palatak na nga lang pala hinihintay. Babad na po ngayon, tapos 24 hours. Sa Lunes, ang palatak po nito. Hindi kaya pwedeng bukas ng hapon. Alanganin. Kung pwede naman yata. Kung maganda yung pagkakagite. Kasi 24 hours, anong araw ba ngayon? Anong oras? 12. Tapos 12 hours. Kayo po. Basta maganda yung pagkakagite. Basta maganda yung pagkakagite eh. Dapat pala kaninang maga nyo pa binili, kahapon pala. Ang kung ko naman, makaalanganin, makadating ako naman, kaya yun, hindi kami makapagkuhan. Makapagbabad. Makapagbabad. Time muna natin na dumating ako naman. Baka mamaya, hindi matuloy, di sahay. Kaya nga po. Iba ba ta, Ate Bigday? Hindi tinawag yung isang kasama? Yung isa. Profitable naman sana ang farming tay. Wag lang sana yung presyong ganito, no? Talagang maganda. Talagang hindi ka lugi. Kumikita na naman lang yung nga. Ngayon lang nakaranas ng ganyan. Ng ganito na halos. Hingin na lang, ano? Yung ang presyong 9, kinumpit ko eh. Wala pa sa punan. Kulang pa. Kulang. Sa pag-harvester, may kinikita po ba? Oo, naman. Hindi, dun sa presyong ganyan. Tataas naman kami mag-adjust kami ng mga unos naman. Tataasan yung unos para po mabawi, ano? Yung gastos kasi mahal ng diesel, may bayad sa tao. Tapos pagka nasiraan pa. Sinabi ko, libo-libo yung pyesa. Kasi kami rin po may harvester eh. Opo. Yung lang roller lang eh. 27 na? Oo. Isang roller? Yung roller na bakal na. Yung pang-kuan sa putek. 1,000 plus yun. Opo. Tutusin yun kung sa 9 presyo, kung di ba sa katubas 3 kaban na kagad. Kaya nga. Pang 1 kaban lang eh. Ngayon 3 kaban na lang. 3 kaban. Pag nasiraan. Paano kung sa 2, 3? Kaya nga, kulang na kulang. Wala na. Dahil sa presyo ng palay. Atin yung balinan. Iyo pa na aja yun. Alin? Baba natin. Nung bigat, may iyo pa. Depende ko
O, testingin mo kuya. Ilagay mo muna yung handle. Kaya handle na. Tapos iso mo dalo ko na. Buyudom lang na naman. Ditanggal lang naman po yan. Tanggalin mo po kuya isa. Meron pang lumerenta dun sa gawin Tarlac eh. Kaso, sabi ko may nagrent po ka ako sa Talugtog at saka sa Florida. Nabahan na may Florida. Ako tinitingnan ko na ako. Yung isa po muna, yung isa. Isa dulo muna. Ipasok mo muna yung dulo. Naku, kailangan yata patay ilaw. Hindi makita. Maliwanag. Masyadong maliwanag. Ayun. Sige po, diretso nyo lang po, sir. Taas nyo pong konti. Palusutin nyo po muna. Ayan. Tutulak lang po yan. Hindi naman po di-screw yan. Ayan. Yan lang po yung screw. Yung yan, pantakip. Kala ko papatayin natin ilaw eh. Hindi, igalaw mo yung handle, baka hindi nakakpan. Hindi nakatapat. Huwag mo muna higpitan to. Ayan. Ayan, makakupan mo na. Kahit yung bilas, tinatawagan din ako. Ano sir? Dahil dun sa... Saka mapili sila sa bukid. Yung gusto nila yung pantay, patag, lang. Pakikon mo nga sa kuya. Isalay kamay ko eh. Pigilan mo. Yan. Nung nakita ko to, dito na lang ako sa pagkatak ako. Opo. Kumbaga magde-demo uli sila. Sana. Opo. Inayawan ko muna. Ano na may de-demo nila? Gusto ko, ang hiling ko sa kanila, magde-demo kayo, kaya lang buo na. Kasi nung nagpa-demo ako dito, hanggang dyan lang, yung patag lang gusto nila. Namimili. Namimili nga sila ng bukid. Ayaw nila yung, ang kuhan ko naman, ang purpose ko naman, para makita yung pagkakaiba. Pagkakaiba sa, pati doon sa mga malilit na pinitak. Sa kasi mahirap naman yun, hindi naman lahat ng bukid, patag. Oo, di mo masasabi. Opo. Kaya doon. Ayan, pwede niya pong buhatin ng kahit isa lang yan. Try mo kuyang. Dito po sa gitna at saka dun sa handle. Ayan. Ayan, mabigat po ba? 17 kilos lang ata. Opo, 17 kilos. Bali 20 pag kinarga. Ayan, pwede niyo po i-try ngayon doon. Buhay, mo palain. Palakarin. O pagka may lagay na. Pag may lagay na. Sige po. Ang mabaling ka nung ginoyod ba, iliko mga kailangan. Bawal pong iliko Isagad lang, tapos Opo. Bawal na bawal po. Mapuputol yun. Papalitan nyo na lang po ng pako kung kaso may iiwan yung pako. Baka matapakan uli. Ganun yung nangyari dun sa Tarlac eh. Simple lang na yun. Opo, simple lang po. Ito po, ditanggal nga po ito eh. Tsaka yun po. Din siya. Opo. Kapag po tatanggalin yung pako na yun, matatanggal nyo na yung gulong na yun. Simple lang. Gagaling yun Opo, si Engineer Cuevas po sa Mindoro. Kaya meron pong mga nauuso, di ba, yung mga transplanter. Kaibahan naman sa yung kayo muna tatanungin ko, bakit hindi po nakuha yung transplanter dito, sir? Matrabaho naman. Matrabaho. Pagpe-prepare ng kuna, di ba? Kailangan pa ng mga yung lupa na gusto niya, pinong-pino na lupa. Opo. Yun naman ang pansa. Talagang matrabaho yung transplanter. Mahal din eh, no? Kailangan pa din ng maraming tao din. Oo, yun nga. Kailangan ng mga 5 yata, kailangan mo doon yung taga-buhat ng ulan, na taga-lapit. So matrabaho din. Opo. Oo, ganun din. Lumabaktaw din, ano? Samantalang kung yung manual lang na sabog mo lang. Kaya nga. So, dito, walang gasto sa diesel. Wala. Opo. Maganda nga ako. Bibili ako dito ako pag na-testing na. Opo. Ayan, sir.
Saan ba natin iwanan? Kuhanin nyo na, pwede nyo nang... Sa tricycle na lang. Di mo ba tetestingin dito? Di na. Pagka may laman ng binhe, sige. Ganun lang po kapag po tatanggalin to, ihilahin lang po ito. Yan, tapos babalik. Yun lang po yung pampigil. Tapos may katato. Opo, yan. So ito, kinakabit lang naman po yan. Itatapat lang po dun sa butas. Ito, yan. So kailangan po nakakuan dito. Opo. Mag-inbreak niya to. Kailangan may kuan kayo pang screw. Diyan sa dulo po manggaling. Pagkakatapos na lang po, tatanggalin nyo yung binhe, tsaka po pahugasan na lang yung mga putek. Kada tapos po. Walang kailangan ng langis na daw. Wala naman na po. Kaya maganda naman po. Walang ganong maintenance. Pagka may nasirang spare parts, yun po ang papalitan. Puro plastic. Paprint ni engineer, o-order po uli. Pagka ganun po. Tapos pagka po may mga kumukuan dito, lumuluwag, hihigpitan lang po. Digis lang po yung naman yan. Pero chinek naman po namin na yun, mahigpit naman po. Pagka lang lumuwag, kumbaga. Yung parmunto sa ibin ay. May kwata. Pakitabi na lang po ng maigi, no? Sabi nga ni Mrs. K, iiwanan mo lang. Opo ako. Tiwalaan na lang. Opo. Gano'n naman tayo mga farmers eh. Kasi si Mrs. nagkukuan eh. Anong tawag dito? Nagtataka bakit ko daw iiwanan. Gano'n talaga kako. Paano magagamit? Opo. Mahirap yung magloko. Yun ang alam pinagkakakitaan natin eh. Tapos sabagay, hindi ko naman pero hangga't maaari pakiingatan po. Tanggalin niyo na lang handle. Opo. Nakakailigtarya na rin po yun eh. Meron na ako sa Muñoz. Pero dito ka lang nagsimula ng gano'n? Opo, nito lang. Una kong tinry po sa akin. Tapos pinarentahan ko nga yun. May mga nagre-rent naman na. Tapos yan, tinuloy-tuloy ko kung sino po yung gusto. Oo. At least may magpapakilala po. Tapos kung sino gustong bumili, sa akin din magdadaan. Para na pa-follow up. Marami nga po tumatawag sa akin eh. Mga gusto na rin nila. Meron ako nabentahan Leyte. Leyte? Oo po, pinadala namin dun sa Leyte. Isang ganyan. Inihatid mo? Kuwan po, Flash Express. Ngayon mga Flash Express. Oo po. Ito, kapag ka po isasakay nyo dyan, tatanggalin nyo na lang po. At kuwan, anong tawag dito? Madali lang pong tanggalin eh. Baka lumipad. Lulundag. Kuwan lang po yan, PVC lang po yan. PVC nga. Ayun, gano'n na lang po. Ilagay na lang po doon. Yan, may pagbaltan lang dyan. Pabalik po, sige. Welta lang po ako. Hinatid ko. Actually, kahit sa Lunes ko na po sana kakuyatid. Ang problema, madami akong project ng solar. Solar? Opo. Bakit may kwanti ng solar? Opo, nag-install po kami ng solar. Ayan po. Solar pump po yan. Sa bukid. Magkano naman sa inyo? Depende po sa ikakabit. Pinaplano ko din yun sa akin eh. Ayan po, palagyan nyo po sa amin. Hanggang sa bahay, nagkakabit na ako.
Pagka Ay, gusto ito nyo yung po sa bahay. Ayun kaya yung kayang ice cube ko kaya. May ice cube din po kayo? Oo, machine. Gano'ng Sa bahay. ilang kwan po? 2 unit yun sa amin. Magkano? Kita mo maya. Sige nga, tingnan nga natin sir. May Pati binibenta. pala ng solar pala. Opo, nagsasolar po ako. Karami kong video ng pagsasolar, di nyo nakikita. Hindi, yung lang. Yung palatak na. na. Nakapokus ako sa palatak kasi. Opo, kaya nga. Maganda to. Doon ako makakatipid ka ako naman. Opo, tama. Sa linggo po, may kapit ako sa anong tawag dito? Sa Palayan, sa Tuesday, sa Tarlac. Tapos meron akong 8 project sa Tagkawayan, Quezon. Oo. Kaya malayo. Eh, Kaya di hinatid ko na. kasama ka. Opo, meron na po. May mga tauhan po ako. Hindi na pwede isa na lang. Hindi pwede isa. Lalo na yung sa bahay-bahay, sa malalaking bahay. Sa pupunta. Ayan, so nakabalik na po tayo sa bahay nila sir. Ay, may mga pwede naman po, wag lang po ibuhay ah. Ito yung ice cube namin. Opo, ganyan po mismo yung ice cube namin. Innovation machine. Ako naman po, high con yung sa amin. Kamukha po nito. Opo. Galing ah. Tapos may freezer po kayo. Oo. Diyan iniimbak ano. Magkano po benta nyo dito ng yellow? Yung 5 kilos, 60. 60. Yung tatlo, 35. Yung dalawa, 24. Tapos 12 yung 1 kilo. 12 isang kilo. Oh, kumikita naman po. Ay, oo. Maganda kita. Dati isa lang yan. Opo. Nung mabili na, hindi naman di makagwanta. Kaya bumili ako ulit ng Ng isa pa. Opo. So, ang capacity po nito, 500 kilos. 500 kilos per 24 hours. Ano? Opo. May purifier din si sir. Oh. Reverse osmosis, RO. Maganda. Opo Ayan so ganda nung ice machine ni sir. So ang production daw po nila is na 500 kilogram yung isang container ano. Nakakailang kilo kayo ng benta kada isang buwan? Ilan lang ha? Basta nagiging sales po, nagiging 85 ano. 85 to 90, grabe. Pag summer, opo. Pinakamababa, mga 35, ganun, 30. Pero at least may pambayad na ng kuryente, sobra-sobra pa. Tubig ang puhunan, ano po. Yan, so nakatapos na po tayo makikain. Kapal po ng mukha natin. Sir, maraming salamat po So babalik na lang po kami kapag natapos. Pag natapos, tatapos na kayo kagad. Pero yung kung sakaling magkuhan yung kumpare kong isa, opo. i-schedule ko pa din. Pa-schedule niya na rin para sunod-sunod. Kwan po, 2-3 pala. Ay, 2-3. Opo, August 2 and 3. Yan, meron din pong rumenta sa atin sa gawing Santo Domingo. August 2 and 3 naman. So dito muna kay sir yung ating palatak hanggat wala pa namang nagpapa-schedule. So yan, hanggang dito na lang po muna sir. Maraming salamat po, mauna na rin po ako. Tawag-tawag na lang po. Tulungan para kumita tayo. Opo. Ganun naman po ang mga farmers, nagtutulungan talaga. Sige po, salamat po. Kakanan na po, para hindi na ako maligaw. Kaya nga. Sir, thank you po. Sige po. Magpapakabit din sa akin solar si sir. Sa susunod, pagka nakaipon. Sige po, thank you po. Yan, so iniwan po muna natin yung palatak doon sa Talugtog, Nueva Ecija. And pauwi na po tayo para mag-prepare po nung mga gamit na gagabit namin sa solar para bukas. Medyo busy po tayo ngayong linggo. Ewan ko lang kung kailan ko na naman ma-upload to. So, abang-abang lang po. So, ngayon ang naging content natin ay tungkol sa palatak. So, mga susunod na araw ay kukunin naman natin yan para sa iba namang magre-renta. So, sa lahat po nung gustong bumili, 55,000 po ang isang palatak na galing po Mindoro po yun. I-assist ko po sa inyo plus shipping fee. So, kung gusto nyo pong bumili, pagka naman renta dito po sa malapit sa amin, basta po nagkasundo, 1.5 po per hektarya sa inyo po yung taong hihila. So, nakakatipid na po sa binhe, nakakatipid po sa labor at bumibilis pa po ang ani. So, hanggang dito na lang po. Like and subscribe our YouTube channel para sa mga content ng palatak, solar at iba pang pagpo-farm. So, bye-bye. Like and subscribe. Bawi na po.